Matthew 26:41, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong mga magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, tayo'y makakapo sa oras na ito. God bless you, brothers and sisters. At sa umagang ito, nais ko na mag-share sa inyo ng isang maiksing bahagi sa pangangaral to encourage us. At nawa ito'y magdala ng encouragement sa atin. Alam natin ang kinabubuhayan natin sa huling araw na ito, kung ano ang panahon na ating kinabubuhayan. At talamak sa social media ang pananawagan to repent, magsisi, manumbalik ang mga tao sa Diyos. At ang mga tao ay nagsasabi na marahil ito'y galit na, parusa na ng Diyos. Kahapon habang ako nagpapagupit doon sa Sunshine, at sabi ko nagpag-uusapan yung dindol. Sabi ko, oo nga, maraming nangyari. At sabi ng isang nagugupit doon, sabi niya, marahil ito na yung parusa ng Diyos sa mga tao. Minsan, ang ganitong mga bagay ay nagiging wake-up call din naman sa mga tao. Nagiging aware sila na sabi nila, marahil ito na yung dahil sa kasamaan ng tao. Sabi doon nung yung nagugupit sa akin. At ang mga ganitong bagay ay kahit man sila ay nagiging aware. At kagabi may napanood ako nung pinapanood ko yung balita. Mayroon isang vlogger na pumunta sa isang bundok na hindi maabot ng mga relief good. At nung pumunta siya, may kita mo yung mga tao doon sa bundok, doon na lamang sila natitira. Sabi niya, bakit hindi pa kayo nauwi? Sabi niya, dahil mayroon pa mga aftershock na nangyayari. At sabi niya, dito lang kami, gumawa sila ng mga trapal, yung iba natutulog, basa, pag naulan, wala silang magagawa. Mas okay na, sabi nila, mas okay na dito muna kami mag-stay sa bundok. Sa panahon ng gabi, wala silang ilaw. Nasa bundok lang sila. At sabi nila, mas okay na dito dahil may mga nangyayari pa na paglindol, sabi nila. May kita nyo yung panahon natin na ating kinabubuhayan, kung anong panahon na nangyayari sa ating kapaligiran. But brothers and sisters, bilang mga mananampalataya, alam ko na aware tayo sa mga bagay na yan. Pero bayaan nyo ang konting bahaging ito at mayroon akong paksa na pinaghandaan, but mas dinala ko sa ganitong paksa, sabi ko mas angkop na ating pag-uusapan lalo na sa panahon na ating kinabubuhayan. Kaya nais ko pag-usapan natin ang ating title, Watch and Pray. Pag-usapan natin yung Watch and Pray. At lagyan natin to ng subtitle, The Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung panahon natin, brother, sister. Ito'y panahon ng paggawa ng Panginoon, ito'y panahon ng pagkilos ng Espiritu ng Panginoon, pero kuminsan ang laman ay mahina. Kuminsan ang laman ay hindi nakakapaghanda. Dahil hindi makapaggawa ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi makakilos ang kanyang Espiritu hanggat tayo nabubuhay pa sa mga bagay na makalaman. Gusto ng Diyos na gumawa, gusto ng Diyos na kumilos, but minsan hindi siya makagawa sa ating mga buhay dahil may mga bagay pa na kuminsan na pamumuhay na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. But ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, watch and pray. Magbantay kayo. Sa ibang salin, alert. Sa ibang salin, magbantay kayo. At tinignan ko ang strong definition nito. Sa strong definition niya, sabi ito, to keep awake. This is watch. Sabi niya, magising kayo o magbantay. Ito yung panahon, brother, sister, na mga mananampalataya kinakailangan ng gumising. Sa strong definition niya. To be weak. Manatili kayong gising o manatili kayong malakas, magbantay. At ang prayer, ang pananalangin ay isang bahagi sa ating pagbabantay. Meron ako nabasa sa meaning ng bagay na ito. Yung watch and pray, sabi dito, means to be alert and vigilant, which simultaneously seeking divine help through prayer. Sa pagbabantay, seeking divine help through prayer. It's called for being aware of
potential problems, temptation for spiritual dangers, and the prayer for strength, wisdom, and guidance to overcome them. Napakaganda. Ang ating mga prayer, ang ating pagbabantay na may kasamang prayer, sabi dito, to potential, called to being aware, to potential problems, temptation, or spiritual danger. And then prayer for strength, wisdom, and guidance to overcome them. Kung gusto natin, brother, sister, na tayo ay mag-overcome sa mga bagay, ay gusto natin ng guidance sa ating mga buhay, napakahalaga ng ating mga pananalangin. To watchful, para tayo magbantay, sa ating pagbabantay, ay kinakailangan ng ating mga pananalangin. Sometimes, ang pananalangin ay hindi natin nabibigyan ng pansin dahil kuminsan ay napupokus tayo sa mga bagay. Pero, ating pagtuunan ang salitang watch. Sa huling araw na ito, brother, sister, kung atin nakikita ang mga bagay na nangyari sa ating kapaligiran, anong paghahanda ang ating tinitignan? Tayo ba ay nagiging wake-up call to sa atin? Ito ba ay nagdadala sa atin para ang ating mga puso ay higit na lumapit sa Panginoon? O ang mga bagay na ito nangyayari sa ating mga buhay ay nagdadala sa pagkatakot? Dahil kung tayo matatakot, tayo ay mangangamba, pero napakaganda sa panahon na nangyayari ang mga bagay na ito, napakaganda na paghahanda ng mga anak ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan to wake up call, ang mga bagay na nangyayari na ito, ang mga balita, nagsasabi niya, nag-aalala, baka susunod ng Maynila, ang mga lugar, at mayroon pa mga parating sa buwan na to, sa taong ito. Maraming mga bagay na mangyayari. May mga prophecy na ako nakita na gano'n ang mangyayari. Hanggang December, may mga paglindol, may mga tsunami. At sabi doon, kinakailangan ng lahat ng tao ay manalangin, manumbalik sa Diyos. Dahil ito lamang ang dahilan para mapigilan ang ganito mga bagay. Pero ang mga tao kuminsan sa kabila ng mga nangyayari, hindi pa rin nila alam kung paano sila tumakbo at lumapit sa Panginoon. Pero brother, sister, sa ating mga buhay sa huling araw na ito, ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay maging wake-up call sa atin na ito'y panahon na para tayo'y lagi magbantay sa ating mga buhay. Ito'y panahon na para ihanda ang ating mga sarili. Kagaya ng inawit kanina, the day of redemption is near. Ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi lamang yan nagkataon, yan ay nakasulat na sa Biblia. Ang mga bagay na nangyayari na yan ay hindi dapat ikaw nabibigla. Kundi dahil ikaw ay may alam sa salita ng Diyos, alam mo, ang mga bagay na yan ay mangyayari bago ang pagparito ng ating Panginoon. Yan ay may judgment na gagawin ng Panginoon sa mundong ito. Pero salamat, makikita natin ang mga anak ng Diyos, bago mangyari ang lubos na unos na mundong ito, kukunin muna niya ang kanyang mga nobya. At sino ang kukunin niya? Sila na mga nagbabantay, sila na mga naghahanda, sila na ang kanilang mga buhay ay inililing niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Dahil sa panahon natin, brother, sister, mayroon 2 tao na nabubuhay sa mundong ito. Mayroon 2 tao na kung saan ang mundong ito ay nabubuhay sa kamunduhan, sa mga kalayawan, na kahit alam nila may mga warning na, may mga pahayag na ang Panginoon, pero nabubuhay sila na kagaya ng isang makamundong buhay. Pero may isang tao naman sa huling araw na ito na ang buhay niya ay hinahanda para sa ganitong bagay. May kita natin, kung atin titignan ang Matthew 24. Atin tignan, brother, sister. Ito yung sabi ko, mayroon 2 tao na nabubuhay sa mundong ito. Mga tao na walang alam sa mangyayari, mga tao na nandun sila sa pagkatakot, pero mayroon din naman isang tao na kung saan ng kanyang buhay ay naghahanda para sa darating na judgment sa mundong ito. Ang sabi ng Matthew 24, okay, hanapin ko lang, di ko na. Sabi dito sa 35,
Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang Ama, mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Pinakita ng Biblia ng ating Panginoon na walang makakaalam ng araw at oras kahit man ang ating Panginoon that time. Dahil alam natin, hindi pa siya glorify, kundi sabi niya, pero alam natin na panahon natin ang Panginoon na siya nakakaalam na. At tayo man ay hindi aware sa ganyang bagay. 37, ang sabi diyan, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Next verse. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangangasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ito yung panahon natin, brother, sister. Ang panahon natin ngayon, ang mga tao ay nakapokus sa kanilang pag-aasawa, trabaho, sa kanilang mga karir, sa kanilang mga pangailangan sa buhay na ito. Sila ay gumagawa ng mga bagay na kanilang mga ginagawa, habang si Noah naman, alam niya ang araw at ang oras, kaya nung sabi ko, hindi ang ibang pananampalataya, hindi nila alam ang panahon na pagparito. Pero sa mga anak ng Diyos, alam nila yung araw at oras na pagparito ng Panginoon. Kagaya ni Noah, bago ang baha dumating, sabi niya, Noah, sumakay ka na ng arka dahil ang baha ay darating na. Ito si Noah sa panahong ito ay siya'y busy. Ang mga tao dito ay busy hanggang sa dumating ang panahon paggunaw sa 38. Sapagkat gayon na lamang mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom. Anong buhay natin? Anong makikita natin sa mundong ito? Ang mga mundo ay sosyalan, kumakain, inuman, enjoyment, at hindi sila aware sa mga bagay na mangyayari. Ang mga tao ay busy sa kanilang mga buhay sa mundong ito, pero si Noah busy sa paggawa ng arka. Busy siya sa paggawa ng arka, hanggat siya'y busy, pag may pagkakataon, lalabas siya para ipangaral ang salita ng Panginoon. Malapit na ang paggunaw, malapit na ang judgment na darating. Pero ang mga tao ay hindi nakikinig. Sila'y busy sa kanilang mga pangailangan. Sila'y busy sa mga bagay na kinakabalahan. At brother, sister, ganun din naman ang ating panahon. Ang panahon natin ngayon, ang mga tao ay busy sa mga bagay dito sa mundo. At wala silang panahon sa salita ng Diyos. Pero nawa ang mga anak ng Diyos sa huling mga araw na ito. Kagaya ni Noah, busy siya hindi sa mga bagay ng mundo, kundi busy siya para ihanda ang arka na gagamitin ng Diyos para sa kanyang kaligtasan. At ngayon man, wala na yung arka, hindi na tayo sa arka sasakay. Pero kinakailangan kung meron tayong pagkabisihan sa huling araw na ito, ay maging busy tayo sa paghahanda sa ating mga sarili sa pagsalubong sa ating Panginoon. Dahil kung mayroon kang kabibisihan sa huling araw na ito, hindi na ang ating mga pangailangan. Yes, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin ang mga bagay na yan. Pero ang pinapakita lamang, kinakailangan mo magbantay. Habang ikaw ay nagtatrabaho, kinakailangan mo nagiging handa. Kailangan natin ang mga bagay na yan, pero dapat alam mo na ang mga bagay na ating kinaabalhan sa mundong ito ay hindi yan ang tunay na paghahanda. Paghahanda sa mga bagay na darating, baka may mga sakuna, kailangan natin gumawa. Ganito. Pero ang pinapakita ng Biblia, ang mga bagay na nangyayari na yan ay kailangan mangyari. Upang makita ng mga anak ng Diyos na ito yung panahon na kinakailangan natin maghanda. Kung si Noah noon, panahon na yun, alam niya, binigyan na siya ng revelation ng Panginoon na mayroong judgment na mangyayari sa mundo. Si Noah ay naghanda ng 100. Ginawa niya lahat ng bagay. At sabi doon, habang si Noah ay gumagawa ng daong, si Noah din naman ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Habang tayo naghahanda, brother, sister, busy si Noah para ihanda ang daong para sa kaligtasan ng mga tao at sa kanyang pamilya. Pero in the same time, habang siya naghahanda, hindi rin niya kinakalimutan ang commission na binigay sa kanya ng Panginoon to preach the gospel. Naibigay sa mga tao. Binawarningan niya ang tao, pero ang mga tao ay walang pakialam. Ang mga tao ayaw tanggapin. At sa panahon natin ngayon, kasama ang paghahanda, pero kasama din naman ang pagpapagamit para makilala ng tao
ano ang panahon na ating kinabubuhayan. Dahil brother, sister, ang ating panahon na ating kinabubuhayan ay hindi na ito panahon na kung saan para tignan ang ating mga sarili. Para ano pang future, anong mga future na aking gagawin, anong paghahanda. Nakakalungkot yung napanood ko na sa balita kagabi, na habang binibidyohan yung before and after. May isang bahay siya, malaking bahay na ginagawa, hindi pa tapos, under construction pa. Tapos nung pinakita niya ang before, ginagawa pa yung bahay. Tapos ang after, pagtapos ng lindol, ang bahay na kanyang pinagawa, gumuho. Sabi niya, sayang. Kaya brother, sister, anumang mga bagay na paghahanda mo sa buhay na ito, sa lupang ito, anumang pagsisikap mo para i-secure yung future, ang future na yan ay hindi na magluluwat. Kahit anong secure ng tao, ng future, ang mundo ay patungo na sa kawasakan. Ang mundo ay patungo na sa paghatol. Pero kung mayroon man bagay na paghahanda, dapat sa mga anak ng Diyos sa huling mga araw na ito ay maging secure siya sa pagparito ng Panginoon, ay handa siya sumalubong. Dahil ang tao ngayon ay ang kanilang pagtingin sa mga pag-inom, sa mga bagay dito sa mundo. Pero nawa, tulungan tayo ng Diyos na sa huling araw na ito, ang ating maging focus ay hindi na mga bagay ng lupa. Sabi ko, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin yan. Pero wag mong kakalimutan na ang iyong sarili ay hindi pang lupa. Ang iyong sariling paghahanda. Bayaan mo ang mundo man ay magsumikap sa mga bagay ng lupang ito. Pero ikaw, alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo kung anong buhay ay mayroon ka. Kaya sabi ko, hindi na ito panahon na kung saan patulog-tulog. Ito yung panahon na wake up call. Magsigising. Magbantay. Ano sabi ng isa pang sabi ng Panginoon? Tignan natin yung Mark. Sabi ko, kinakailangan natin gumawa. Mark 13:33. Tignan natin sulat ni Mark. Sa 33 na lamang. Sabi diyan, kayo'y mag-ingat, magpuyat. Magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Kayo'y mag-ingat, magpuyat, at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Next verse. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kaniyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kaniyang mga alipin, sa bawat isa ang kaniyang gawain ay nagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Ang ating Panginoon, nung siya'y umalis, sa talinghagang ito, nung umalis ang Panginoon, pero mayroon siyang iniwan sa kanyang mga alipin na dapat nilang gawin. Brother, sister, ang ating Panginoon, ng kanyang pag-alis, sinugo niya ang kanyang espiritu sa ating mga buhay. Yan ang magdadala sa atin to prepare ourselves. Pero mayroon tayong dapat gawin. Mayroon tayong kinakailangan gawin. Habang naghahanda, mayroon tayong kailangan gawin. Dahil kung wala tayong gagawin, maaari masumpungan tayo na hindi handa. Next verse. Ano sabi niya sa next verse? Mangagpuyat nga kayo. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung saan sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Next verse. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ratnan na nga tutulog. Kaya sabi ko, brother, sister, ito yung panahon ng pagbabantay. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo matutulog. Baka kung biglang pumarito, kayo'y mga ratnan na nga tutulog, na nga hindi handa. Kaya brother, sister, ito yung panahon na kung saan ang mga mananampalataya, ang kanilang buhay ay buhay na ng paghahanda. Next verse. Ano sabi sa next verse? At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Yan ang paturo ng ating Panginoon. In watch and say unto you, I say unto you all, watch. Anong sinasabi niya sa atin? Magbantay. Dahil ang panahon na ating kinabubuhayan ay panahon na marami na mga bagay na nangyayari.
Pero kapag ikaw ay hindi naging aware sa panahon, dahil ang mga tulog, wala yang alam. Hindi nila alam ang nangyayari. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang paligiran, na mga bagay na nangyayari sa panahon natin, ang panahon nila, na sa kanila ay natural lang yan. Wala yan. Okay lang, magpatuloy ako sa ganitong bagay, natural lang yan. Pero dapat sa mga anak ng Diyos, ito ay maging wake-up call. Na tayo magbantay, maghanda. Dahil ito'y panahon na kung saan ang panahon ay patungo na sa kawasakan, patungo na sa judgment. Pero ito yung panahon din naman na kinakailangan ihanda ang ating mga sarili. Ano sabi pa ng Luke? Luke 21, sa 34. Ano sabi dyan? Datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sa 33 muna, kung ating titignan. Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ito'y binasa kanina by Romel sa bandang taas sa 28 na kung saan darating ang panahon ng lindol, ang mga bagay na mangyayari, pero sabi niya hindi pa yan ang kawakasan. Hindi kailangan niyo maghanda. At sabi sa sa 34, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Dito ang Panginoon ay nangungusap na mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakit kinakailangan natin mag-ingat sa ating sarili? Dahil sabi nga doon sa ating subtitle, the spirit is willing but the flesh is weak. Ang lamang ito mahina. Marami itong dinidiman, marami itong ginugusto. Kaya ang paalala ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Nasabi diyan, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Anong paalala ng ating Panginoon? Mag-ingat kayo. Baka ang mga bagay dito sa mundo, baka ang mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, ang inyong mga puso, katakawan at kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Yan ang hinahanap ng tao. Diyan nagkapokus ang tao sa mga bagay na mundong ito, katakawang kalasingan. Yan ang makikita natin sa mundong iyo. Pero ang paalala ng Panginoon sa mga mananampalataya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka ang mga bagay na mundong ito ay magpuno sa inyo at maging silo ito, maging daya ito sa inyo. Dahil ito ang inaalok ng kaaway. Kahit man ang Panginoon, sabi ng kaaway sa Panginoon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa inyo. Dahil ang gusto ng tao sa ngayon ay kapangyarihan ang mga bagay na mundo. Pero tayo pinapaingat ng ating Panginoon. Next verse. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Next, 36. Ano sabi niya? Datapat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mga sidaling upang kampihin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Bari sister, anong papaalala sa atin? Mayroong mga darating na paghatol. Mayroong darating na kapaghataan sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, magbantay kayo. Manalangin kayo. Mag-ingat kayo. Baka dumating sa inyo ang ganitong silo. Baka dumating sa inyo ang ganitong mga bagay na mangyayari at masumpungan kayo sa araw na yon na hindi handa. Dahil ang ating mga buhay, paglilingkod sa huling mga araw na ito, brother sister, ito yung panahon na ihanda ang ating mga puso to meet the Lord. Kung may bagay man na paghahanda, kung may bagay kaabalahan, may mga trabaho tayo, wag na wag mong kakalimutan ang isang bagay na kinakailangan mo rin namang maghanda para sa iyong kaluluwa sa pagsalubong sa Panginoon. Hindi lamang tayo nabubuhay dito sa mundo para maging routine, kinakailangan natin magtrabaho, pagkatapos ng Sunday, trabaho tayo. Pero ang paghahanda ay napakahalaga. Kaya sabi ng Panginoon, wag niyong pababayaan ang pagkakatipon. Sabi ng Apostol Pablo, lalo na nalalaman nyo, ang panahon ay malapit na. Hindi lamang to applicable sa ating gawain sa pagkakatipon. Dahil kung minsan may kaabalahan tayo, hindi tayo nakaka-attend.
May mga bagay pero napakahalaga ng pagkakatipon. Pero hindi lamang sa pagkakatipon na tapos, kundi sa bawat araw may trabaho man tayo, wag natin pabayaan ang ating paghahanda sa Panginoon. Wag natin pabayaan ang devotion natin sa Panginoon. Dahil ang gawain ay narito tayo para tumanggap, sumamba na sama-sama. Pero ang tunay na devotion natin sa Panginoon ay tayo kung tayo nag-iisa. Paano tayo mabuhay? Ang paghahanda natin ay hindi lamang sa pagdalo sa gawain. Ito'y isang part para dito tayo turuan, tumanggap ng pagpapala. Pero paglabas natin, ito yung tunay na pakikipagbaka. Ito yung tunay na paghahanda na dapat natin gawin dahil dito umaatake ang kaaway. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter, ang kaaway ay kagaya ng layon. Kagaya siya ng layon na naghahantay na pagkakataon. Kung atin titignan ang bagay na yun sa isang salin na kung basahin sa 5:8. Ang sabi yan ni Apostol Pedro sa 5:8, think seriously and watch carefully. Hindi lamang basta pagbabantay, kundi mayroon kaseryosahan. Think seriously and watch carefully. Be ready because your enemy, the devil, walk about like lion, a big white animal. Pinagdiinan ni Apostol Pedro sa ibang salin na siya'y kagaya ng lion o kaya kagaya ng big animal. He is like a lion that make loud noise. He is look for someone that he can't eat. Naghahantay siya. Habang ikaw naghahanda, ang kaaway naman ay naghahantay ng pagkakataon para ikaw masila, madaya. Kaya sabi ko nga, ang totoong labanan, kapag tayo lumabas ng iglesyang ito, naroon ang mga pakikipagbaka. Kaya kinakailangan makipagbantay tayo. Be watchful and be prayerful. Ito yung panahon na ating kinakailangan para makapaghanda tayo. Dahil mayroon darating na paghatol, kagaya ng 1 Thessalonians kung ating babasahin. 1 Thessalonians 5, basahin natin sa 1. First Thessalonians 5, ang heading dito, the day of the Lord, ito'y darating na pag-judgment sa mundong ito. Ito'y kagalitan ng Panginoon. Pero may paalala dito si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonians. Sabi dito sa 5:1, datapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko dapat na isulat sa iyo. Baga sinasabi niya, alam nyo na to. Alam nyo na mayroon mangyayari na judgment. Alam nyo na mangyayari na paghatol sa ibabaw ng lupa. Pero ang sabi niya sa to, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ngunit sinabi niya sa 3, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon darating sa kanila ang biglang pagwasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Yan ang ating panahon. Darating ang panahon, sisigaw ang mga tao, kapayapaan, gusto na namin kapayapaan dahil napakagulo na ng panahon na yon, sa araw na yon. Sisigaw sila, kapayapaan, gusto na namin ng kapayapaan, ayaw na namin to. Pero habang ang tao ay nagsisigaw ng kapayapaan, darating ang pagkawasak. Kaya brother, sister, kinakailangan natin maghanda. Kung ayaw mo masama dito, kinakailangan natin magbantay sa ating mga sarili. Maghanda sa ating mga sarili. Kaya sabi, anong paalala ni Apostol Pablo dito sa 4? Ngunit kayo mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag na tayo mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil. Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo'y anak ng liwanag. Aware tayo dapat sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap.
kinakailangan mo maghanda. Kinakailangan natin na ang ating mga buhay ay handa sa huling mga araw na ito dahil mayroon darating na judgment sa mundong ito. Pero sabi niya, ngunit kayo, mga kapatid, kinakailangan nyo magbantay. Hindi kayo mga tulog. Kinakailangan na tayo'y gumising, makita ang panahon na ating kinabubuhayan. Dahil ang mga tulog ay nagsisimbolo lamang to na hindi nila alam yung panahon na kanilang pamumuhay, na kanilang kinabubuhayan. Nabubuhay sila sa mga bagay na kung anong gusto nila, paraan nila, pero wala silang pakialam anuman mangyari sa mundong ito. Yan ang simbolo ng isang tulog. Pero sabi ni Apostol Pablo, pero kayo, hindi kayo mga tulog. Kinakailangan nyo gumising. Kinakailangan natin makita ano bang panahon na ito. Ang panahon ay malapit na ang judgment. Ang panahon na paghatol sa mundong ito malapit na. Pero kinakailangan natin makita anong panahon na ating kinabubuhayan. Dahil kung makita natin anong panahon na ating kinabubuhayan, doon natin lubos may ihanda ang ating sarili. Salamat. Dahil bago ang judgment sa mundong ito, mayroon munang pagtago, pag-akuha sa mga anak ng Diyos. Bago dumating ang paghatol, mayroon munang pagkuha. Pero brother, sister, kinakailangan mo magbantay. Kinakailangan natin magbantay. Dahil ang panahon na ating kinabubuhayan ay panahon na hindi na nagbibiro. Ito yung panahon na marami na nangyayari sa mundong ito. Pero ang mga bagay na nangyayari na yan, sabi ng Panginoon, pasimula pa lang yan ng kapighatian. Sabi sa 7, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangalasing ay nangalasing sa gabi. Datapat palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo sa naisuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ng maging turbante ay ang pag-asa ng ating kaligtasan. Ngunit tayo'y anak ng araw. Tayo'y anak ng Diyos na kung saan alam natin ang panahon na ating kinabubuhayan. Kaya hindi tayo magugulat. Ang mundong ito, magugulat sila. Hahanapin nila kapayapaan. Magkakaroon ng kaguluhan sa mundong ito. Pero bago magkaroon ng kaguluhan sa mundong ito, ang mga anak na nagbabantay, nagpupuyat, nananalangin, naghahanda sa kanilang sarili, hindi sila kasama sa sisigaw doon. Hindi sila kasama sa kapighatian na yon. Dahil alam nila may darating na panahon, may paghatol. Yan ang dahilan kung alam mo na mayroong paghatol sa mundong ito. Hallelujah. Ngunit salamat, mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa na bago ang paghatol, mayroon muna ang pagkuha sa kanyang mga anak. Habang ang mundong ito nagkakaroon, hallelujah, ng mga kapighatian, darating ang Great Tribulation, darating ang mga kahirapan sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos na doon kasama ng Panginoon, nagsasaya, nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa kaligtasan na yun. Brother, sister, wag natin ma-miss ang araw na yun. Dahil kapag na-miss natin ang araw na yun, makakasama tayo sa mga tao na makakaranas ng kapighatian. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo mga tulog. Dapat kayo gising, aware kayo sa mangyayari. Aware kayo sa mangyayari na judgment. Kaya kung gaano kahirap doon, mas maigi pa na magtais sa panahong ito. Mas maigi pa na magtiis sa mga pagsubok sa panahong ito kaysa dumating sa araw na yon, na isang araw na katakot na gagawin ng paghatol ng mundong ito. Kaya brothers, sisters, ang paghahanda sa huling araw na ito ay napakahalaga para tayo ay hindi dumating sa paghatol. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo sa ating titignan na ng Ephesians, kunti na lang, Ephesians 5, Ephesians 5:14, sabi diyan, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Anong sinabi na Apostol Pablo? Gumising ka na natutulog. Kung may mga bagay pa na ang ating mga buhay, brother, sister, ay tila walang paghahanda, ay tila ang return natin ay hindi pa ganun, sabi ni Apostol Pablo, gumising ka na natutulog. Mag-ingat nga kayo, lubos, kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Sino ba itong mga mangmang? Huwag gaya ng mga mangmang. Ang pinapakita dito, kagaya ng mga tao na hindi nila alam ang panahon na kanilang kinabubuhayan.
Pero sabi niya, ngunit ingat kayo, maglakad kayo na kagaya ng mga marurunong. Kagaya ng nalalaman nila ang panahon na kanilang kinabubuhayan. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano sabi niya? Huwag kayong maging mangmang. Huwag kayong mga ignorante. Huwag kayong, gusto sabihin na Apostol Pablo, huwag niyong hayaan na tila hindi niyo alam ang panahon ng inyong kinabubuhayan. Gusto niya po kawin ang puso ng mga taga-Ephesian na kinakailangan niyo ihandaan yung mga sarili. Kinakailangan niyo ihanda. Huwag kayong maging mangmang sa mga bagay na nangyayari, kundi unawain niyo anong panahon, anong kalooban ng Diyos sa ating panahon. At sabi sa 18, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ito yung panahon, brother, sister, upang higit tayo na makapagbantay, upang higit tayo na maiingatan ng ating sarili sa pagbabantay ang mapuspos ng Espiritu Santo. Walang iba na magtuturo sa atin, walang iba para tayo ay makapaghanda, kundi sa pamamagitan ng giya ng Espiritu Santo. At ano sabi doon sa ating binasa kanina sa meaning, ang Espiritu Santo ang siya mag-guide sa atin, magtuturo sa atin, at magdadala sa atin, magbibigay ng overcome sa atin sa lahat ng gawa ng kaaway. Only the Spirit of God na siyang ating tinanggap, ito yung Espiritu na mananagumpay. At salamat na lamang ang Espiritu na to na ating tinanggap ang siyang gagawa sa ating mga buhay. Kaya brother, sister, mayroong mangyayari sa mundong ito, mayroong mangyayari na paghatol. Ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi lamang nagkakataon, kundi ang mga bagay na ito ang nangyayari, ito'y pasimula pa lang ng kapaghatian. Pero salamat, bago ang pagdating ng paghatol ng mundong ito, mayroon munang kagalakan sa nobya. Mayroon munang pagkuha sa kanyang mga anak. Pero mayroong paalala sa Book of Revelation. Sa ating pagtatapos, Revelation 3. Anong paalala dito sa iglesia ng, sabi ito sa 1, at ang anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinasabi na may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalan, ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Anong diagnose ng espiritu ng Diyos sa iglesia? Ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Mayroon pala mga tao, bagamat siya'y buhay, pero sa harapan ng Panginoon, siya'y patay dahil sa kanyang mga gawa. Nalalaman ko ang iyong gawa. Pangalan, ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. May mga mananampalataya kuminsan, sasabi mananampalataya, pero sa harapan ng Diyos sila mga patay. Ano itong kalalagayan? Hindi patay literal, kundi ang kanilang mga gawa ay hindi nasumpungan sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Revelation, sabi dito, magpuyat ka. Be watchful, sabi niya. Magpuyat ka at magpagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Nasumpungan niya ang iglesyang ito ng Sardes, pero napatay. Pero ang paalala niya, mayroon pa rin paraan para sila makapanumbalik. Magpuyat ka, magbantay ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Huwag mong hayaan lubusan mamatay yung alab na mayroon ka. Huwag mong hayaan lubusan na mawala ang bagay na alab sa paglilingkod na mayroon ka. Kahit man yan kunti. Huwag mong pabayaan. Ingatan mo yan. Magbantay ka, magbumalik ka. Kasi sabi niya, sapagkat wala akong nasumpungan iyong mga gawa, sakdal sa harapan ng aking Diyos. Pero sabi niya sa 3, alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat at paririyan ako gaya na magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ano sabi ng
binasa natin? Alalahanin mo nga paano iyong tinanggap at narinig. At ito pa rin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay baririyan ako gaya na magnanakaw. Ito ang mangyayari sa mundong ito. Na mga tao sa mundong ito, nag-enjoy sila, ginagawa nila lahat ng bagay dito sa mundo, sinasatisfy nila ang mga bagay na kanilang kagustuhan, ginagawa nila ang mga bagay na mundo, pero magugulat na lang sila ng pagising na isang araw, ito'y pala panahon na ng paghatol ng Panginoon. Pero sabi niya, pero kayo, mag-ingat kayo. Tuparin nyo ang mga bagay na inyong narinig mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ito'y panahon, brother, sister, na kung saan kinakailangan natin pag-alabin ang mga bagay na paglilingkod natin sa Panginoon. Nasumpungan man ang bawat isa sa atin na nagkukulang. Pero sabi ng Panginoon, maghanda ka. Pag-alabin mo yung natitira na yan. Huwag mong hayaan yung alab sa paglilingkod, kaunti pa man yan, huwag mong hayaan na lubusan mawala na yan. Bagko sabi niya, magbantay ka. Pag-ingatan mo, magbantay ka sa panahon na ito. Kaya brother, sister, sabi ko nga, habang pinapanood ko ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito, at ang mga tao nagsisigaw ng mga kapayapaan, mga bagay na kung saan nangyayari, mayroong pagkatakot sa kanilang mga buhay, mayroong pagkatakot sa kanilang mga puso. Pero sa mga anak ng Diyos, kinakailangan ito'y maging wake-up call sa atin. Ito yung panahon na paggising ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ito'y pasimula pa lang. Huwag mong hayaan na maabutan mo ang isang araw na lubusan na galit ng Panginoon. Sabi nga nang napakinggan ko kanina doon sa pinagupitan ko, sabi niya, marahil ito na yung galit ng Panginoon. Ito na yung galit ng Panginoon sa napakasama ng tao. Kahit man ang mga unbeliever, nakikita nila na ang mga nangyayari na yon ay paghatol na ng Diyos. Pero brother, sister, pasimula pa lang yan. Hindi pa yan ang kawakasan. Pero sa mga anak ng Diyos, dapat ang mga ganitong bagay ay maging wake-up call sa atin para higit na paigihin ang ating mga ilawan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin hantayin ang galit ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Thessalonians, may darating na the great day of the Lord. Dakilang kahirapan sa mundong ito. Pero sa mga anak ng Diyos, bago dumating na yon, ay tayo muna ay kukunin ng Panginoon. Salamat sa pangako na yan. Salamat sa mga bagay na kaaliwan ng salita ng Panginoon. Pero kung hindi natin alam na mayroong pangako ang Panginoon na babalikan niya ang kanyang iglesia, magkakaroon tayo ng takot. Paano na lamang sa mga susunod? Paano na lang kung mangyari ito sa amin? Paano na lang ang ganitong mga lindol, brother, sister? Mga pasimula pa lang yan. Pero salamat, ang mga bagay na nakikita natin, yan lamang ay tanda na ang pagparito ng Panginoon ay lalong nalalapit na. Kaya brother, sister, kinakailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Kagaya ng sinabi ko kay Noah, sa panahon ni Noah, mayroon 2 tao. Ang isang tao, ang mga tao doon ay abala sa mundong ito, nagsikikain, nagsisiinom, abala sa kanilang mga ginagawa sa mundong ito. Abala sila sa mga bagay na kanilang pangangailangan sa mundong ito. Pero si Noah, ang kinaabalahan niya para ihanda ang arka. At ang arka na yon ay yun ang magiging daan ng kanyang kaligtasan sa panahon ng pagdating ng judgment sa mundong ito. Pero brother, sister, salamat. Mayroon din tayong isang arka, ang ating Panginoon. Kaya wag mong mamiss ang arka na yon. Wag mong mamiss ang araw na yon sa pagsalubong sa Panginoon. Mamimiss to ng mga tao, ng mga mananampalataya, nagsasabi mananampalataya, pero hindi sila nakapagbantay. Pero tayo, brother, sister, sa huling araw na ito, sumasampalataya at naniniwala, ang Diyos ay gagawa sa ating mga buhay. Naniniwala ko na ang huling mga araw na ito na nangyari sa ating mga panahon, na ating kinabubuhayan is the wake-up call sa bawat isa sa atin. Para tayo gumising na, ligligin na ang ating pananampalataya, para tayo magising, para ihanda ng lubusan ang ating mga sarili. Purihin ang Panginoon. Alam tayo tumayo, maaari ba natin awitin ulit yun? The day of redemption is near. Sa chorus na lamang, at ibibigay ko sa ating MC. Brother, sister, malapit na ang panahon. Malapit na ang ating katubusan. Sa panahon na palapit ang katubusan, maraming mga struggle,
mga pagsubok tayo pagdadaanan. Pero sabi ng Panginoon, sa panahon na makita nyo ang mga bagay na yan nangyayari sa mundo, tingnan nyo ang inyong mga ulo dahil ang katubusan ay malapit na. Tingnan nyo ang inyong mga ulo sa panahon ng kaguluhan mangyayari, ang ating manunubos ay malapit na. Hallelujah. Mayroong bagay na katubusan sa mga anak ng Diyos. The day of redemption is near.